Guys, tignan nyo. Ang lulungkot ng mga motor namin. Yan yung motor ni Papa. Andun yung Trident natin. Andyan yung bisikleta natin. Tayo makapag-bike. Andyan yung skateboard natin. Diba? Naririnig nyo ba yung nasa labas? I hope naririnig nyo ha. Paano naman kasi tayo makakapag-motor? Tignan nyo naman yung harap ng bahay namin. Tignan mo yung harap ng bahay namin ha. Wait lang, pailawin natin to. Ayan. Yun na yan sa harap ng bahay namin. Andyan yung backhoe. May generator dyan. Ayan yung backhoe. Tignan mo naman kung paano ako makakapag-motor dito. Guys, tignan nyo kung makakapag-motor dito. Yung driveway. Yung mga sasakyan nga namin hindi makauwi dito sa bahay. Ayan yung itsura nyo. Ayan yung itsura. May hukay. Ayan yung driveway. Oh. Wala yung mga sasakyan namin nakapark dun sa bahay ng tropa. Shit, ang lamig, 11 degrees na guys. So yan yung mga rason kung bakit hindi kami makapagmotor ni Papa. Tsaka lumalamig na paggabi. So yan yung eksena dyan sa harap ng bahay namin. So ayun guys, yun yung rason kung ba't hindi kami makapagmotor. Ako parang magto 2 weeks na ako hindi nakakapagmotor. Si Papa nakapagmotor pa last week nung hindi pa inaabot yung dyan sa harap namin. Nakapagmotor pa siya kapag pumupunta ng clinic. Ako 2 weeks na talaga ako hindi nakakapagmotor. Last na ride ko is yung inattempt natin sumama dun sa Two Wheel Tuesday, pero yun nga, na late tayo. Kaya hindi ako nakasama. Yung schedule din ng trabaho ko, di ba nga napalitan. Ang duty ko na ngayon is balik na ako sa Monday to Friday. Pero straight afternoon ako. So, nakakatulog ako ng maayos. Pero, ang negative part nun is hindi ako nakakapag-ride. Kasi, di ba, mostly pag nag-ride ako hapon after trabaho before, nung straight days pa ako. Pero ngayon straight afternoons is, ayun, siya napapasarap ako sa tulog. Kaya, hindi ako makapag-ride kasi during hapon, nasa trabaho naman ako. And then, yung chance ko makapag-motor ng weekends is, hindi ko din siya nagagawa. Sa kadahilan ng, etong past few, parang 2 weekends na guys So, this past 2 weekends na dumaan, hindi rin ako nakakapag-motor, which is, yun dapat yung mga days na nakakapag-motor ako. Sa kadahilan ng, kailangan ko din magtattoo dahil may mga naka-appoint sa akin na mga clients sa pagtatattoo. Kasi kung hindi nyo na, sa mga hindi nakakaalam, nagtatattoo po ako, isa po akong tattoo artist. And ayun, ginagawa ko yung tattoo stuff ko during weekends. So pwede naman sana ako makapag-ride kasi magtattoo lang ako maghapon, then in the afternoon pwede sana ako mag-ride. Kaso itong mga nakaraang weekends is nag-uulan kasi may bagyo. Parang siguro yun yung mga bagyong galing Pilipinas dumadaan din dito. So ayun, yan yung mga rason kung bakit hindi rin ako nakakapag-motor. Hopefully itong weekends kasi may gagawin lang ako ng Saturday morning, may activity kami sa work. And then afternoon wala akong gagawin. Sunday lang ako may client for tattoo. So makakapag-ride ako, sana hindi umulan, ng Saturday. Kasi ito lang yung chance ko na makapag-motor ulit ako. Siguro di ko alam kung saan ako pupunta, pero gusto ko talaga mag-motor ng Saturday. And then tulad yan na sabi ko kanina, di ba, nung lumabas ako, nag-11 degrees na kami. So may temperature check kami dito eh. Ayan, pakita ko sa inyo guys. So makita nyo yung degrees. So yeah, ito yung 20. So basta malamig na. Sa temperature sa sasakyan kanina nung pauwi ako galing work is 11 degrees na siya kanina. Ayun, tulad ng sinasabi ko, malapit na matapos ang riding season natin. Kasi palamig na ng palamig, pero hanggat kaya pa natin yung lamig sa pagra-ride. So isang magandang test yun sa weekend, sa Saturday, pag nag-ride, kung kaya pa natin yung lamig, itetest natin. Palagi nating itetest yan every time na magra-ride pa tayo. Habang may chance pa tayo mag-ride, titake natin yung chance na i-check kung kaya pa natin yung lamig. Kasi pag hindi na natin kaya yung lamig, that's the time na magpa-final linis sa motor,
kakatapos lang naman ng service nito, so okay na tayo doon. So siguro bago ko i-store itong motor, kasi pag in-storage ko na to, yung set niya is wala na, hindi na natin siya gagamitin for next summer season na ulit siya. So ayun, matinding linis lang, lilinisan lang natin siya ng maayos, tapos sasagarin natin na puno yung gas, kasi yun yung proper na setup or proper na dapat gawin pag mag-winter keep tayo ng motor dito sa Canada. So yun lang, isa sa mga advice is pupunuin ng gasolina yung tangke para hindi magkaroon ng moisture sa loob ng tangke during winter. Tapos mailalagay na additives dun sa gasolina, parang fuel stabilizer, parang ganun siya. So para ma-stabilize and yung quality ng gasolina is andun pa rin, magstay siya during the winter season. And gagawin ko yun dahil nga itong garage is, 'di ba, itong mga nakaraan na buwan is pabalik-balik ng ospital si Papa. So hindi kami nagkaroon ng chance to galawin itong garahe, kasi 'di ba no, sa mga unang videos ko nga sabi ko na parang gagawin namin tong garage, aayusin namin. Nakapaglinis-linis lang ng konti, pero makita nyo sobrang gulo pa rin, pero nakakapaglinis-linis na kami. So ayun, hindi namin nagalaw tong garahe ngayon, this summer season hindi namin nagalaw. So ang system nito, hindi heated tong garage namin for now, kasi nga hindi namin naasikaso. Kaya yung mga motor, kailangan i-ready yung mga yan during the winter season, kasi hindi talaga yan magagamit. Though pagdating ng panahon na yun guys, gagawa pa rin tayo ng mga videos regarding dito sa motor pagka ikikip na natin siya. So for now yun lang, update lang, kasi ilang weeks, parang for the past 2 weeks, isang beses lang ako nakapag-upload ng video. So yun yung mga rason guys, pero may mga edit pa akong video, and yun yung mga upload natin. Kasi 'di ba yung nung hindi ako nakasama sa 2 Wheel Tuesday, nung pumunta tayo pero pa-roll out na sila, hindi tayo sumama, tapos doon naputol yung video natin. So tutuloy natin yung video na yun, i-edit ko ulit yun, then yun yung upload ko. Na-miss ko na rin mag-bike. na-miss ko mag-bike. Yung skateboard din yan, kalimutan na natin yan muna. Pero baka makapag-skate din ako one of these days, kasi masarap din mag-skate during fall, kasi naka-hoodies ka naman, tama lang yung lamig. So yun, pero yung mga outdoor activities na iba, next season na yan. Cheers!